Tuesday morning po mga kapatid, lalong-lalo na sa mga kapatid natin na babad ang araw sa kalsada. Naku po, ingat po kayo ha. Kamustahin na natin ang lagay ng panahon kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, good morning kapatid. Uulanin kaya tayo ngayong araw ng Martes. Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Patuloy pa rin nating binabantayan. Ito pong Bagyong Goryo na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Lumakas pa nga ito at tumungtong na sa typhoon category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 120 kilometers per hour. Malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 150 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour at huling namataan ng pag-asa sa lying around 745 kilometers east of Itbayat, Batanes. Ito pong Bagyong Goryo ay wala pong direktang epekto sa atin at yan po ay nandito sa karagatan, nasa itaas na bahagi ng ating bansa. Meron din tayong habagat o southwest monsoon pero hindi rin po ganun kalakasan ang epekto niya sa atin at wala rin tayong immense na effect nito kagaya ng mga nakaraang bagyo. Ito pong Bagyong Goryo ay inaasahan natin nakikilos, pakanluran at magre-record pa itaas patungo dito sa area ng Taiwan. Yan po ay posibleng maglandfall dyan sa Taiwan bukas at maaaring makalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi dito sa itaas na bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility. As of now, yung ating malalakas na bugso ng hangin na medyo malapit sa gitna ng bagyo, yung ating pinakamalalakas na hangin dyan, ay hindi natin inaasang maglandfall or tumama sa lupa or makaapekto sa atin. Pero pag bumaba ng bahagya, ito pong Bagyong Goryo na may international name Kudul, yung kanyang panglabas na kaulapan ay posibleng sumabit dito sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon, diyan po sa Batanes. Pero sa pangkalahatan, magiging maganda at maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa at hindi po ito makaka-apekto sa atin. Dahil po sa ating habagat or southwest monsoon, meron lang tayong mga possible na scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at mga isolated o localized na pag-ulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Yan po yung ating mga kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero sa pangkalahatan, maganda po ang panahon natin dito sa areas ng Mindanao, magiging maganda po ang sikat ng araw. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa malaking bahagi ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan. Magandang araw po ang sisikat at sasalubong sa atin sa umaga. Sa Luzon, malaking bahagi po ng Luzon ay makakaranas din po ng maaliwalas na panahon. Pero again, pagsapit po ng hapon, nagkakaroon po tayo ng maulap na panahon at medyo mahangin din po at possible din po yung mga pagulan at thunderstorms. Again, mag-ingat po tayo kapag meron tayong thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na ulan na minsan may kasamang pagkulog at pagkidlat. Dito sa Metro Manila, magiging maliwalas pa rin ang panahon. Wala pong magiging epekto ang bagyo sa atin. Magiging magandang sikat ng araw sa umaga at hanggang tanghali po yan. Pero pagsapit ng hapon, again, nagiging maulap po ang panahon natin at meron tayong mga tinatawag na isolated, mga localized na pag-ulan. Yung mga pag-ulan naman na hindi gaano nagtatagal, pero again, pag meron tayong thunderstorms, biglang boost din po yan ng malakas na ulan. Kaya again, sa mga lalabas ng bahay, ugalin po ng pagdadala ng payong o anumang pananggalan sa ulan. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:42 ng umaga at muli po yung lulubog mamaya 6:21 ng gabi. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Ako po ang inyong resident weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.